may dalawang malaking digmaan ang sumubok sa lakas ng Intramuros at Fort Santiago mula sa Chino-Hapong pirata noong 1574 hanggang sa mga Ingles noong 1762. Noong 1571, itinatayo ng mga Kastila ang Intramuros bilang kanilang kabisera sa Pilipinas. Si Fort Santiago naman ay sentro ng kanilang depensa. Nakatayo sa dulo ng lungsod para bantayan ang daungan. Si Limahong, pinuno ng mga Chino-Hapong pirata, ay may malaking plano sakupin ang Maynila. Naghahanda sila ng lakas at sandata habang naglalayag patungong Pilipinas. Noong Nobyembre 1574, mga barko ng pirata ay nakita na malapit na sa Maynila. Mga bantay sa Fort Santiago ay nag-alarma agad at inihanda ang lahat para sa labanan. Si Gobernador Guido de la Vesaris ay nagutos na ipaglaban ang lungsod. Mga Kastila at mga Pilipinong kasama ay nagtulungan para ipagtanggol ang Intramuros. Unang atake, mga pirata ay lumusob sa baybayin. Bala, sibat at palaso ay nagbabara ng hangin. Mga kanyon ng Kastila ay hindi tumigil sa pagputok. Maraming barko ng pirata ang napinsala hanggang sa pader ng Fort Santiago ang labanan. Mga pirata ay umaakyat gamit ang hagdan, pero pinipilit itong ibaba ng mga tagapagtanggol. Lakas at tapang ang ipinakita ng lahat. Hindi nagtagumpay ang mga pirata sa unang atake. Si Limahong ay napilitang umatras at tumakas patungong baybayin ng Pangasinan. Unang tagumpay para sa Intramuros. Pero hindi pa tapos ang labanan noong Disyembre. Si Limahong ay nagplano ng pangalawang atake. Mga pirata ay gumalagala sa mga latian gabi-gabi para hanapin ang butas sa depensa. Ngunit nadiskubre ng mga Kastila ang plano. Muli silang naghanda ng depensa sa Fort Santiago. Mga lokal na pinuno ay sumama rin sa laban. Mas malakas na ngayon ang mga tagapagtanggol. Nagsimula muli ang labanan sa gitna ng gabi. Mga pirata ay sumugod sa mas mahinang pader. Pero hindi sila pinapapasok ng mga tagapagtanggol. Isang labanan na puno ng tapang. Sa huli, napilitan si Limahong na umalis ng tuluyan. Hindi na niya kayang labanan ang lakas ng Maynila. Mga tagapagtanggol ay nagsigawan ng tagumpay. Intramuros ay ligtas na muli. Mula noon, pinalakas pa ng mga Kastila ang mga pader ng Intramuros at Fort Santiago. Halos 200 taon silang namahala ng payapa hanggang sa dumating ang taong 1762. Sa ibang bahagi ng mundo, nagkakaroon ng digmaan. Ang 7 Years' War, mga Ingles laban sa Pranses at Kastila. Noong 1762, sumali rin ang Pilipinas sa digmaang ito dahil hinangad ng Ingles na sakupin ang Maynila. Pinamumunuan nina General William Draper at Admirante Samuel Cornish ang hukbo ng Ingles. 13 barkong pandigma at 5,000 sundalo ang naglalayag patungong Maynila. Noong Setyembre 22, 1762, narating nila ang Maynila. Mga bantay sa Fort Santiago ay nag-alarma agad. Si Gobernador Simon de Anda ay naghanda ng depensa. Habang ang mga mamamayan ay naglilikas, pinadala ng Ingles ang mensahe, "Sumuko na kayo." Ngunit sa loob ng Fort Santiago, tinanggihan ito. Mga kanyon ay inihanda na ulit. Hindi basta-basta susuko ang Maynila. Hindi nagtagal, nagsimula na ang bombahan. Mga kanyon ng Ingles ay tumama sa mga pader. Mga Kastila naman ay sumagot ng putok. Ang digmaan ay nagsimula na talaga. Mga sundalong Ingles ay lumusob sa lupa. Mula sa Parañaque, naglakad patungong Intramuros. Mga tagapagtanggol ay naghihintay sa mga kanal.
handang harapin sila sa bawat hakbang. Sa mga kanal laban sa kalye, nagsimula ang labanan. Bala at granada ay nagbabara ng daan. Hawak ang baril o bolo, lahat ay lumalaban. Isang pagtatagpo ng lakas at tapang. Napasok ng Ingles ang mga labas na depensa. Mga tagapagtanggol ay umatras patungong pader. Mga pintuan ay pinalakas ng tabla at bato. Fort Santiago naman ay patuloy na pumuputok. Noong Setyembre 29, 1762, tumama ang kanyon sa pintuan ng Santa Lucia. Ang pader ay bumagsak at binuksan ang daan. Mga Ingles ay pumasok at itinaas ang kanilang watawat. Pero sa Fort Santiago patuloy pa rin ang laban. Si Gobernador de Anda ay tumakas para ipagpatuloy ang paglaban sa labas. Napalibutan na ang Fort Santiago. Mga Kastila ay nag-usap ng mga tuntunin basta't protektahan ang mga sibilyan. Ibaba na nila ang kanilang watawat. Mula noon, pinamahalaan ng Ingles ang Maynila. General Draper ang namuno sa pamamahala. Mga sundalo ay nagbabantay sa mga kalye. Mga tao naman ay nagsimulang muling ayos. Sa Bacolor, Pampanga, si De Anda ay nagtatag ng pansamantalang pamahalaan para sa paglaban. Mga Pinoy at Kastila ay nagtutulungan. Bilanggo ang Maynila pero hindi ang bayan. Mga kilusan ng paglaban ay naglunsad ng atake. Mga sundalong Ingles ay inaatake sa daan. Mga supply at lanya ng komunikasyon ay pinuputol. Hindi nila mapapahinga ang mga mananakop. Sumagot ang Ingles ng dagdag na tropa. Pero ang mga mandirigma ay tumatakas sa bukid. Mga mamamayan ay nagtutulungan silang bigyan ng pagkain, isang pagkakaisa ng bayan. Nagsimulang magkakaroon ng problema ang Ingles, kakulangan sa supply at lumalakas na paglaban. Fort Santiago ay ginawang bilangguan, pero hindi nawawala ang pananampalataya. Noong Pebrero 10, 1763, natapos na ang digmaan sa Europa. Sa Treaty of Paris, ibabalik ng Ingles ang Maynila, kapalit ng Cuba at Florida. Ngunit hindi pa agad ito natupad. Mga negosyador ay nagpulong para tapusin ang lahat. Mga dokumento ay pinirmahan at tinatakan. Mga Ingles ay nag-iimpake ng kanilang gamit. Mga Kastila naman ay naghihintay sa labas. Noong Marso 10, 1764, ang pagbabalik ay natupad. Bumababa ang watawat ng Ingles. Umaakyat ang Kastila. Mga kampana ay tumutunog at mga tao ay sumisigaw. Ang Maynila ay sariling muli. Si Gobernador de Anda ay bumalik na rin. Binatayan siya ng mga tao at sundalo. Sinuri niya ang Fort Santiago at mga pader. Utos niya, ayusin at palakasin pa. Mula 1,764 hanggang 1,770, muling itinayo ang lungsod. Mga bastion, tore at kuta ay pinaganda pa. Mga manggagawa ay naghuhubad ng bato. Mga tindahan at bukid ay muling nabuhay. Bago pa ang digmaan, mas manipis pa ang mga pader. Ngayon, mas makapal at mas matibay na. Ang mga estruktura na nakikita mo ngayon ay aral mula sa mga digmaan noon. Mga larawan mula noong unang digmaan ay nagpapakita ng mga eksenang naganap. Pumunta ka ngayon sa mga lugar na iyon, makikita mo pa rin ang bakas ng kasaysayan. Mga bagay mula noong 1574 ay nasa museo na. Espada ng pirata, bala ng Kastila, mga pasa ng digmaan ay makikita pa rin. Bisitahin mo para maramdaman ang nakaraan. Mga guhit mula noong panahon ng Ingles ay naglalarawan ng kanilang pagdating. Ang pintuan ng Santa Lucia at Fort Santiago ay parehong tinitirahan pa rin ng kasaysayan. Mga bagay mula sa panahon ng Ingles, butones, medalya at mga mapa. Mga exhibit ay interactive pa.
Matuto ka habang nakikita ang tunay na bagay. Ngayon, ang Intramuros ay buhay na buhay. Mga gusali, simbahan, at kuta ay pasyalan. Mga tindera, pintor, at pamilya ay nagtitipon. Isang lugar ng kasaysayan at buhay. Ang pasukan ng Fort Santiago ay makapal pa rin. Mga tore at kanyon ay nandoon pa rin. Sa loob ay may mga hardin at dambana. Isang tahanan ng kasaysayan at kalinisan. Mula umaga hanggang gabi, buhay ang Intramuros. Mga jogger, turista at mga mamamayan. Mga kainan at tugtugan ay naririnig. Isang lugar na buhay sa lahat ng oras. Mga artista ay nagsusuot ng damit noon. Nagpapakita sila ng paano nangyari ang labanan. Mga bata ay nanonood ng manghang-mangha. Kasaysayan ay nabubuhay sa harap ng mga mata. Ipinapakita rin ang seremonya ng pagbabalik. Mga watawat ay inaalay at itinaas. Mga turista ay nagkukunan ng larawan. Isang alaala ng pagkakaisa ng bayan. Mga tanda ng kasaysayan ay nakaposte sa lahat dako. Nagpapaliwanag ng mga pangyayari noon. Mga estudyante at turista ay nagbabasa. Matuto tayo mula sa mga nakaraan. Mga tauhan ay nag-aalaga ng Intramuros. Mga plano at disenyo para sa pagpapanatili. Mga pader ay nililinis at inaayos para maipasa sa susunod na henerasyon. Noong 1574, maliit pa lang ang lungsod. Noong 1762, lumaki at lumakas na. Ngayon pinag-iba-iba na ngunit buhay pa rin. Isang paglago na pinaghuhubad ng kasaysayan. Ang Intramuros ay para sa lahat. Pamilya, magkasentahan, mga picnic sa hardin, litrato sa pader. Mga kaibigan ay naglilibot sa mga lagusan, isang lugar ng saya at pagkakaibigan. Mga lokal na produkto ay ibinebenta sa labas. Mga kahoy na larawan, tela at alahas. Mga manggagawa ay nagpapakita ng kanilang husay, isang paraan para suportahan ang bayan. Nasa gitna ng modernong Maynila ang Intramuros, mga matataas na gusali sa likod, mga pader sa harap. Kalesa at kotse, luma at bago. Kasaysayan at kinabukasan ay magkasama dito. Ang simbahan ng San Agustin ay bahagi rin ng kasaysayan. Mga larawan sa kisame, altar at mga dalanginan. Mga kandila, dasal at himig ay naririnig. Mga bagay na iniligtas mula sa digmaan ay nandito pa rin. Ang Ilog Pasig ay naging depensa noon. Mga barko ng kalaban ay sinubukang pumasok. Ngayon, mga bangka at barko ay dumadaan. Mga mangingisda pa rin ang nandito sa tabi. Ang mga kulungan ng Fort Santiago ay madilim pa rin. Mga marka ng mga bilanggo ay makikita pa. Mga turista ay naglilibot gamit ang ilaw. Naririnig mo pa rin ang kwento ng mga nakaraang bilanggo. Mga liham mula sa mga gobernador ay napanatili. Naglalarawan ng digmaan noong 1574 at 1762. Mga mananaliksik ay nag-aaral ng mga ito. Ibinabahagi sa lahat gamit ang teknolohiya. Mga paaralan ay nagdadala ng mga estudyante dito. Nakikinig, nagsusulat at nagguhit. Mga larawan ng digmaan at kuta ay ginuguhit. Kasaysayan ay natututunan ng mga bata. Tuwing may pista, buhay na buhay ang Intramuros. Mga sayaw, tugtugan at pagkain ay sagana. Mga tradisyonal na damit at pagkain ay makikita. Isang pagdiriwang ng kultura at kasaysayan. Sa gabi, naiilawan ng Intramuros. Mga tour na may liwanag at kwento ng mga multo. Mga anino sa pader ay parang buhay. Isang kakaibang karanasan sa gabi. Ang sistema ng depensa ng Fort Santiago ay sopistikado noon. Mga kanal na puno ng tubig, tulay na bumababa. Mga kanyon ay umiikot para tamaan ang kalaban. Ipinapakita pa rin ngayon kung paano ito gumagana. Mga turista mula sa ibang bansa ay bumibisita, nagkukunan ng larawan, bumibili ng alaala. Natututunan nila ang kasaysayan ng Pilipinas.
isang paraan para makilala ang ating bayan. 4 na pangunahing pintuan ang Intramuros: Santa Lucia, Parian, Real at Postigo. Sa bawat pader ng Intramuros, may iniwang bakas ang kasaysayan, mga kwentong hindi basta nabubura ng panahon. Ito ang paalala na ang nakaraan ay hindi lang alaala, kundi aral na patuloy na humuhubog sa kung sino tayo ngayon. Kung gusto mong mas lalimang tuklasin ang mga lihim, trahedya at tagumpay na itinago ng loob ng mga pader na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel. Dahil sa susunod na video, bubuksan natin ang mas madidilim at mas hindi kilalang kwento ng Intramuros. Mga pangyayaring bihirang ikwento sa mga aklat. Ito pa lang ang simula. Magkita tayo sa susunod.